Magandang hapon, Rosalie. Ano ba ang naging pagtanggap ng mga kongresista sa naging hakbang kagabi ng Senado? June, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang House of Representatives kaugnay ng pagkamit ng pananagutan sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng pagkabinbi ng motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema, kaya iniintay pa yung final impeachment ruling. Tuloy ang laban para sa konstitusyon, rule of law at accountability. Yan ang mensahe ng liderato ng Kamara matapos na magdesisyon ang Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng desisyon ng Korte Supremang nagdedeklarang unconstitutional ang reklamo. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi nila minadali ang paghahain ng impeachment case. Ang maituturing anya na minadali ay ang paglilibing sa reklamo. Dumepensa rin ito sa akusasyong political maneuvering ang pagsampa ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo at iginiit na ang issue ay tungkol sa pananagutan na nakabatay sa katotohanan at sinumpaang salaysay. Ganito rin ang pananaw ng ilang House members. Anila nakababahala ang aksyon ng Senado na tila pagsasantabi sa pagkamit ng pananagutan. Very much concerned talaga. Disconcerting at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Ang dating kasi dyan is that instead of upholding accountability, truth and accountability, hindi pa nga tapos ang proseso, ay pinapatay na kaagad nila. Yung taong bayan at yung taong bayan po ay nanatili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. Ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Dumepensa rin ng mga kongresista sa pagbatikos ng ilang senador laban sa kanila na pamumulitika ang ugat ng impeachment case. Ito'y matapos ipahayag ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat hayaan ng mga miyembro ng Kamara na magpagamit sa bulag na galit at umano'y ambisyon ng iilan na pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa due process at mga karapatang itinatakda ng konstitusyon. Ginagawa ito dahil gusto natin manggulo sa Senado. Ginagawa ko natin ito para maging faithful ho tayo at compliant kung ano po ang sinabi sa konstitusyon pagdating po sa mga impeachable officers. Samantala, maghahain naman ang makabayan lawmakers ng kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Magsasagawa rin ng mga pagkilos ng iba't ibang people's organizations sa August 12. Para sa Makabayan Block, magpa-file tayo ng motion for reconsideration. Today ay i-file na natin itong motion for reconsideration at bukas ay physically ipa-file ito sa Korte Suprema. At sa Agosto 12 ay patuloy natin yung mga pagkilos ng mamamayan. Samantala, June, nagpahayag naman ng kahandaan ang House members na irerespeto nila yung anumang ilalabas na pinal na desisyon ng Korte Suprema, katigan man o hindi yung kanilang motion for reconsideration sa articles of impeachment, pero hindi nila ito nangangahulugan na hindi naaaksyon ang Kamara. Balik sa iyo, June. Rosalie, meron ba silang mga reaksyon naman doon sa mga naging clarification at paliwanag ng mga senador sa kanilang pagboto kagabi? Katulad halimbawa, doon sa sinasabi nga ni Senator Marcoleta na hindi sinunod ng Kamara ang kanilang mismong House rules pagdating sa impeachment. June, inilahad ng House of Representatives yung mga question tungkol dun sa naging proseso ng House of Representatives kaugnay ng impeachment at yan ang nakalagay sa motion for reconsideration nila na inihain nila sa Kamara kasi sinasabi nila yun ngang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay nitong articles of impeachment ay nakabatay sa factual errors. Pero ang nanindigan ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na sinunod nila yung nakasaad sa saligang batas kung saan kapag 1/3 ng House members
yung nag-endorso ng impeachment complaint, ito yung bubuo sa articles of impeachment at kailangang sumunod ang impeachment trial agad sa pamamagitan ng Senado. Iba nito, Rosalina, yung 1/3 na yon, yung fourth impeachment complaint na yon, dumaan din ba yon sa Justice Committee na nandoon mismo sa rules ng Kamara? June, kung titingnan kasi yung House rules o yung rules ng Kamara on impeachment, nakasaad nga doon na kailangang dumaan sa House Committee on Justice yung tatlong modes ng impeachment. Pero pagka titingnan kasi natin sa nakalagay sa konstitusyon, yung pag-endorso ng 1/3 members ng House of Representatives, enough na yon para ma-transmit yung tinatawag ng articles of impeachment sa Senado. So ang sinunod nila ay yung nakasaad sa saligang batas na mas supreme, mas mataas kaysa doon sa tinatawag na rules ng House of Representatives pagdating sa impeachment. Ibig ba sabihin nun, mababago yung rules na yun? Kasi sasabi mo nga, mas mataas pala yung sinasabi ng konstitusyon kaysa doon sa kanilang rules. June, hindi pa natin masasagot yung tanong na yan kasi nga inaantay pa yung final ruling ng Supreme Court kaugnay nitong issue ng impeachment, kung ilalahad ba doon ng Korte Suprema ang issue na ito kasi nakalagay din naman sa konstitusyon na ang magpo-promulgate o ang bubuo ng impeachment rules ay ang House of Representatives, pero dapat nakabatay nga yan sa saligang batas. Maraming salamat, Rosalie Cos.